that easy to play pro, man. Not that easy to play pro, man. Ko sa kanya. If nanonood ka, Long Bomb, if makakarating sa'yo to, Pakita nila. You think you can just come here off the street and all of a sudden you're gonna come here and just shoot like Steph Curry? No, hindi ganyan yan. Yung laro ni Jonah, pero ano lang talaga is syempre intensity of the game. Pressure na rin kami, tambak na rin kami, underman pa kami. Talaga gusto rin namin talaga makahabol, makabang. Mga kuya, wala naman akong kahit ako'y pinunti. Pumunta ako dito para maglaro, para manalo yung team ko. Pinibigay ko yung best ko. alright. Welcome to Camp Amazing. So, dito na po ang ating setup ng ating topic for today sa basketball world. Of course, mga amazing. I know, hinahanap nyo ang ating mga issue sa basketball. So, of course, May bagong issue ba? meron. Umuwi ka kasi ng States, di ba? Ah. So, binisit mo si ma'am. Of course, importante na binibisita natin yung mga magulang natin. Siyempre. Because our parents is the most important person sa life natin. Di ba? One of the most important person. Kasama yung, syempre, yung mga loved ones natin. Saka si God, of course. Si God ang isa sa pinaka-important. Most important, of course. And then, everyone else is important, especially yung mother natin. Yep, you only have one. Yes, sir. So, pag may chance kayo, mga ka-amazing, pag hindi nyo nakikita yung mom nyo, i-cherish nyo yung moment na puntahan nyo siya. Tama? So, how's your experience going to the States? Saya naman. Like you said, got a chance to spend time with family, friends. Hindi kami nakita since 2018, 17. That's long. So, no? ang tagal rin. So, 6 years mo hindi nakasama, nakakita yung parents mo? Oo, namiss ako ng mom ko. So, sobrang tuwang-tuwa siya. Yung umuwi ako, yung plano ko, i-surprise sila. Okay. Mind you, winter dun. Winter. Winter, di ba? So, Lamig. straight from the airport, umuwi ako sa bahay. Taxi ako. So, pag uwi ko, surprise ko sana sila. Problema, walang tao sa bahay. Pag ikaw na surprise. Ako na surprise. Sabi ko sa iyo. Sabi ko sa iyo mo. Yung ginawa ko, bro, sobrang lamig kasi. May snow. Ay, hindi ka makapasok sa bahay. Hindi ako makapasok sa bahay. Yung, Walang susi. Oo. Di ba sa States, siniiwan-iwan lang yung susi sa mga ilalim ng... Kami, hindi kami ganun. Okay. So, ginawa ko, binuksan ko yung maleta ko. Nag-jacket ako. Naghintay ka lang sa labas ng bahay mo. 45 minutes. Anong tawag doon? Katang. Katang ang tawag doon. Ano yan? Take chance. Katangahan. But, Tapos nakalimutan ko. so, nung story, pag uwi nila, sa kanila nakita. Ano pala? Nakalimutan ko, may code pala yung garahe namin. So, I could put a code in. Alam mo yung code. Oo. Pero nakalimutan ko. So, yun. Nasa labas ako ng 45 minutes. So, of course, happy kami sa buong PBA Moto Club na na-visit mo yung parents mo. Di ba kami nga nag-encourage sa'yo, di ba? Before, pinag-iisipan mo pa, remember? But as a friend, alam ko yung feeling na makasama yung parents. Kasi ako, I really love seeing my mom. So, as much as possible, pagka... Swerte ka eh. Your mom and dad live near. Yeah. So, Yeah. anytime you can see them and you guys can do, Yeah, family. kaya yun, sabi ko sa'yo, pag may chance tayo mag-international, may US tour tayo, may Canada tour tayo. Sa tuwing may tour tayo, punta mo si Mami. Yep, yun na yung goal ko. Sabi ko sa kanya, Dahil, mas na. remember nung nag-Zoom meeting tayo na doon si Ma'am, nakita ko kung gaano ka blooming, sa gaano ka happy yung Mami mo. Kasama ka. Di ba, pinakita pa nga pati yung mga jersey mo, yung mga collections niya. Yun nga eh, di ba? Siya lang yata meron na yung rookie jersey ko eh. Oh, yeah. Di Tsaka ba? mukhang bago pa. Nakatago talaga, no? Talagang, Na-preserve niya. ang ganda. So, basketball world, again, nagpunta ka sa States, nawala ka sa Philippine basketball for a while. Oh, mga amazing, medyo malakas yung hangin pagka may burst ng hangin sa Camp Amazing eh. But nasa bundok na-appreciate mo to yung gantong hangin. Siyempre. Wala sa Pilipinas, wala sa Manila eh. Oo, tsaka fresh air, di ba? Oh yeah. Nasa likod po namin river. So naririnig nyo, kung may naririnig kayo na river flow, ito po yung river sa tapat natin.
Baka hindi nakikita, nasa taas po kami ng bundok. Yeah, nasa mountainside tayo. Camp Amazing. Yes, Opening very, very soon. Ano lang to, trial basis. Okay, topic, Philippine basketball. May issue ngayon, ang daming mga nambabash, ang daming mga may concern, ang daming nasasaktan, ang daming mga hinagpis. So, as a MVP, may sense yung sasabihin mo. Pumasok sa Professional Basketball League ang isang long bomb, saka ang Kobe ng Pinas na si Jonah Jacob. Jonah rin si Jacob, I don't know. Pero, yung dalawa kasi, of course, sa basketball world, let's admit it, shortcut sila. Tayo kasi from high school, college, tama? Amateur league, pro league, right? So sila, shortcut from amateur to professional league. So marami nagsasabi, this is the comment ng mga tao, hindi galing sa akin. Iba naman yung comment ko, iba yung suggestion ko, iba yung opinion ko. Ang sabi ng mga tao, mas marami daw deserving sa spot na mas magagaling at mas may capability maglaro ng basketball kaysa sa kanilang dalawa. Yun yung mga comment section. So as an MVP ng PBA, you are MVP for a reason. Ibig sabihin, nag-perform ka, you are well capable of playing basketball. And you know what's the proper answer or ano yung opinion mo. Wala naman May rights ba sila wala naman maging right pro? and wrong dito eh. Kasi we live in a different time na eh. Di ba? Social media era. Oo. Ngayon, it's all about followers. Nung time natin, wala naman tayong followers, nung amateurs tayo eh. No, wala pang Instagram, wala pang Diba? Facebook that time. Sila marami na silang followers. So, they're giving something back also to the team and to the league. You get what I'm saying? Viewing. Yeah. And entertainment. Yeah, and supporters. Oh yeah. Diba? It's like the same thing pang sinasabi kay Bronny. Diba? Parang ganon din sinabi sa kanya, there's other players that's more deserving to play. Diba? Pero he has an opportunity. Tsaka unang-una, may following si Bronny. Si Bronny nga, his jerseys is like the #1 selling jersey sa Kino-compare mo yung status ni Bronny James, yung anak ni Oo. LeBron James, Oo. kay Long Bomb sa Kobe ng Pinas. Kasi kasi may following nga sila. So ganun din yung scenario sa States, yung mga issue, same sa scenario ni Long Bomb saka ni Brusco brother na si Oo, si Jonah Jonas. Jacob. Yeah, same lang. Ganon din yung sinasabi kay Bronny, hindi siya deserving. Dahil anak lang siya ng Anak siya legend. ng LeBron, yung iba mas magaling pa sa kanya. Pero yung yung following nila, may malaki yung following nila. Diba? That so, is true. Same thing with Manny, ng PBA siya. Diba? Malaki following ni Manny Pacquiao. So, nabigyan siya ng, para Sumi-selfie. di ba? Para mag-gain ng supporters yung PBA, tsaka yung Kia. Paano kung, so parang sinasabi mo, you can be a pro basketball player if you have following, you have supporters, if you have viewing sa Facebook or Instagram or YouTube. If you can, ano lang yung business yan eh, bro. Oh yeah, Diba? that is true. So, Ang basketball is business and politics. Yes, business and politics. They're getting something from them also eh. Guess mo? So, kung magaling kang player, the team, the owner, wants you kasi nga, they can get something from you, magaling ka. So, ganun din tingin nila kay Jonas, kay Long Bomb. They can get followers, they can get something from them. They can get viewers, support. Yun ang nababalik nila. Alam mo sa akin, ang opinion ko dyan, ang dami kasing galit. That is fact. Marami nagagalit. Pero, bakit ka magagalit sa person? Ang dapat, kung kanino ka magkaroon ng concern, sa owner. Tinanggap niya eh. Ibig sabihin, may gain si owner. Right? Lahat naman kasi kahit magaling, hindi magaling,
sakto lang yung galing, marunong lang mag-basketball, maraming following. It's all boils down sa owner ng team kung tatanggapin niya or susweldohan niya. The owner felt like that was the best thing to do for the team. Yeah, that is true. Diba? So, Gusto mo sumigat yung team mo, kunin mo yung sikat na player. Hindi man siya magaling, pero sikat siya. tsaka di ba, PSL and PBL consider development, development. Yun nga rin yung concern ko. Marami nagsasabi na pro league na daw yung MPBL, Oh, MPSL. But that's not the main. Do you agree na pro league siya? I mean, yes, but that's not the main, that's not the cream of the crop. Yung main natin is PBA. That's that's the best of the best. Yung MPBL, PSL, sa akin, Hindi mo siya pwedeng i-compare sa PBA. No, kasi yung MPBL at PSL, development league yan. That's where you develop your game para makaangat ka sa PBA. I think i-compare ko, alam mo, pass is pass, di ba? Pero i-compare ko si MPBL saka si PSL sa dati nating PBL. PBL. And PBL is highly broadcast as semi-pro. Right? Because yung mga nasa college pwede maglaro as a guest sa PBL and then they can come back sa amateur Ganun din sa MPBL tsaka PSL. Yun nga, so I will broadcast MPBL and PSL as semi-pro. Semi-pro. So wag nating sabihin na pro league yung MPBL and MPBL kasi may pumapasok pa rin ng mga college players and then they come back to amateur. Correct, right? Yeah. Di ba ganun ginawa kay Estrada? Lahat. Dami, 'di ba? Yung teammate natin na si Galang, si Estrada. They played for us and then pag season na ng UAP or ng NCAA, they come back. So, it is semi-pro. Alright? Yeah. So, si Jonah Renz at si Longbam ay semi-pro player. Yeah, tsaka nila yan, dream nila yan eh. You can't blame them, you can't right? blame them. That's their dream, man, to play. Same thing, how come no one gets mad at Gerald Anderson or sino pa yun? Si Derek Ramsey, naglaro sila sa MPBL. Exactly. It's the same thing, Yeah. right? Pero as a owner, I will accept Derek Ramsey. I will accept Kasi General may Anderson. following sila. Exactly. That's what I'm saying. So, Yeah. So, mga ka-amazing, don't get us wrong. We tackle this kasi this is basketball world. it's a different era na. Yeah. That's just the way it goes. Iba na talaga ngayon. Social media era. So, ang ang learnings ngayon, kung gusto mo maging semi-pro or pro league or professional basketball player, kung gusto mo, Pasikat ka. magpasikat ka, magkuha ka ng following, kukunin ka ng mga owners. Right? Tama hindi? Kukunin ka ng mga owners ng team. Yeah. Dahil may feedback ang ibibigay. May Kasi katulad niyan, anong pinapag-usapan natin? siya. Yun nga rin yung sinasabi yan ang ko. gusto ng owners. Exactly, yun yung Diba? entertainment na kaya nilang ibigay. Oh. Yun yung niche, yung edge nila. Na hindi man sila magaling mag-basketball, hindi man sila capable dumepensa, hindi sila quick, Pero pinapanood mo. pero pinag-uusapan natin. And you'll watch it. The mere fact na kinoment nila sa atin na pag-usapan daw Kasi minsan natin. pinapanood sila. Tapos ngayon pinag-uusapan natin. Oo. Okay. Yun ang goal ng owners. And yan ang goal nilang dalawa. Yeah. Na pag-usapan sila. Right? Dahil that's their yan yung... Pero si Jonas nag-improve eh. John Renz is a good basketball player. Nag-improve siya. Marunong siya. From the first time I saw him play to now, nag-improve siya. Ang problema lang, alam mo si Longbam, nakaka-shoot din siya eh. Half court. Yun yung favorite niya eh, yung 3-point shot. 4-point play. Siya nga daw naka-invento ng 4-point play. Steph Curry shot, no? Oh, ang problem sa kanya, hindi siya makadepensa. Naka-score na ba siya? Naka 3 points na siya, bumording, nakita ko. Lumalabas kasi sa Facebook natin eh. Hindi ko alam kung bakit, baka dahil sa algorithm, kung ano yung mga pinapanood ng mga nag-review sa atin, lumalabas din sa atin. So, pagtira niya, bumounce. Pero nakaunang nakashoot, si Jonah. Jonah. Sumunod siya. So, nakashoot na sila pareho. Alright? So,
at the end of the day nga, si Longbam, hindi siya makadepensa. Pero dahil because of his structure or yung speed niya or wala sa kondisyon, ang suggestion mo kay Longbam, para at least makasabay siya kahit papaano. Wala yan. Ano lang yun eh. I mean, the only way, there's no secret. You just have to practice. Di ba? Yeah. It's not like you can eat something or drink something next day. Defensive player ka. Magic bean sa Dragon Balls. Wala namang ganun. You just have to practice every day. Dapat seryosohin mo yung ano mo. Kasi I'm sure nanonood si Longbam, nakapollow siya. Nagko-comment siya sa akin. Si Jonah Renz nagko-comment din sa atin. Nagpa-private message sa atin. That's the thing. You just have to keep practicing. I mean, pag hindi ka nag-improve, ibig sabihin, you're not working hard enough. So if you're really serious about, this game and you really love the sport, hindi mo dadayain yun. You're gonna work hard. You're gonna improve. Diba? Ako, ang suggestion ko sa kanilang dalawa, una-una kay Longbam, nakita ko kasi talaga, hindi niya makuha yung bola. Hindi niya makuha. Deny siya eh. Dinideny siya eh. Nagreklamo siya. Yan, alam mo bakit dinideny siya? Baka Kasi makachamba syempre, siya eh. Hindi lang yun. Feeling ko kasi, yung mga players na, katulad ng mga sinabi mo na, May mga pride. yung mga players, they've been playing their whole life. Di ba? Papakita niya, it's not that easy to play pro, man. Di ba? Yun ang pinapakita nila. You think you can just come here off the street and all of a sudden you're gonna come here and just shoot like Steph Curry? No, hindi ganyan yan. Di ba? Ganun ang mentality nila. And that's the way it's supposed to be. Now sila Longbam, dapat mentality nila is I can play with these guys. Pakita niya. Pero yung mga naman, papakita nila na they don't belong in the league. So they have to accept that challenge. Ako, ang comment ko kay Longbam, if, ganito kasi yan eh, ganito as an athlete ito yung mako-comment ko, ma-opinion ko sa kanya. If nanonood ka Longbam, if makakarating sa'yo to, you work your ass off doubled. Kung ano yung ginagawa ng mga pro, i-double mo. Kunyari, 2 hours silang nagpa-practice, gawin mo 4 hours sa'yo. Kasi late ka eh. Kung seryoso siya. Kung seryoso ka, late ka eh. Oo. For sure, late ka. Yung movement mo, yung lateral mo, maiksi yung mga bias mo eh. Yeah, So kung gusto mong sumabay, doblehin mo yung work ethics mo. Kasi you have a lot to learn. Hindi lang puro bato lang ng bato. Hindi pwedeng sa basketball, pwedeng bato ganun lang. yun. Pag marunong ka sa opensa, tas di ka marunong sa depensa, useless ka. Tama ba? Useless ka, o hindi ka gagamitin ni coach. Lalabas ka agad. Unless gusto ni coach, sumikat yung team mo. Gagamitin ka. For days pasikat lang. For ilan games lang yan. After a while, pag natalo na kayo, Pag crucial na. diba? Pag natalo kayo, ano na yan? Hindi na masaya maglaro pag ganyan. Alam mo yan. Unless no bearing na, pwede ka nang gamitin. No Oo, bearing pero pag game no na. bearing, who wants to play no bearing games? Wala, useless na yun. Diba? Ayoko nga, kung Parang- no bearing, ayoko na magpakita. Oo, di ba? Parang tune-up game na lang na yun. So, Sino sa dalawa ang mas capable mag-basketball? nakita ko si Jonah. Jonah is a better player, right? He has the movement ng a basketball player. Yeah. Si Longbam, he can shoot. But hindi lang pag-shoot yung basketball eh. Yeah, you gotta play both ends, man. Yeah, both defense and offense. Kaya, And the thing is, you also gotta play within the system. Makita ko kay Longbam. Tumatakbo lang na paikot. paikot-ikot lang. Hindi ko alam kung play ng coach yun. Yun nga, di ba? Yun yung ano. That's weird. Because pwede bang ang coach sabihin, umikot-ikot ka lang ganyan, kunin mo lang yung bola. Yun lang. Tama, ito yung funny part. So, end of the discussion natin ngayon, dun tayo sa funny part. Si Longbam na-suspend. Sinuspend ng team. Bakit? Sinuspend ng league. Bakit? Just for commenting. Kasi si commissioner ngayon kasi ng PSL ay si Jerry Splana. Nakakasama natin sa tour natin, di ba? Cool cat. The Mr. Ay. Cool. Mr. Cool. Si Cool Yeah. cat pala si Mark Cortez. No? So, sabi ni Idol Jerry Splana, ang OG natin, sabi niya, useless as a player. Sabi niya, useless yung galaw niya. Nasisira lang, nadidisrupt niya lang yung team. Which is makes sense. Totoo hindi? Oo naman. Okay.
Dahil sa comment niya, nag-reply si Longbam. Oh. Sabi ni Longbam, gusto mo, commissioner, mag-one-on-one na lang tayo. Mali yun. Pro comment yun o hindi? Pang pro na comment yun o hindi? Yung comment ni... Yung Longbam. Commissioner, ko-comment ka ng ganun? So alam mo yung suspension niya, may plus 15k pa. Oh. Sayang pera, di ba? Hindi ko alam kung may sweldo si Longbam, hindi ko alam kung sinesweldohan sila dahil baka guest player sila ng team or whatever. I don't know kung ano yung salary nila, pero 15k is much as a MPBL player, right? Tama? Sabi niya, one-on-one na sila. Sabi, puro ka comment dyan eh. Mag-one-on-one na lang tayo. Hindi niyo ba alam gano'ng gagaling si Jerry Esplana. Jerry Esplana? Kahit matanda na yun, tatalunin ni Jerry Esplana yan. Oo, tataya ko yung bahay ko dyan. Yan ang gusto kong makita. Galing ni Jerry. Oo naman. Dakul nga eh. Saka one of the legend niya, pwede nga ipasok yan sa 50 greatest player of all time. Guide. Wala pa ba siya? I'm not sure ah. Kasama ba si sure? Jerry Esplana? Oo, ano. Pwede natin ipasok, di ba? Ito yung ibang mga ka-amazing. Lahat ng comment nyo, ilalagay namin sa whiteboard. Tapos, i-debate natin as a group. Jerwin Gaco, ikaw, Cyrus Baguio. Lahat ng isusulat natin, i-debate natin. I-make sure natin, makakapagbigay tayo ng 10 additional player sa 40 nyo. Kasama ka sa 40, di ba? So, yung 40, dadagdagan natin ng 10 via PBA Moto Club. Pipili tayo ng 10 out of 30 to 50. Maglalagay tayo ng 50 players. Karapat dapat ba to? Danny Siegel. Yeah, Danny Siegel for sure. Nelson Nasatono. Yeah. But ang dami pa eh. Ang dami mga comment. May Junti Valenzuela, Lordy Tugadi. Ang dami. Ang dami nilang gusto. Baldavid. So, with the 30 or 40 additional na gusto natin ilagay, itatackle natin as a group. Pwede tayong mag-away. Pwede tayong mag-healthy debate kung sino yung gusto nating idagdag na 10. So, yun yung magiging next na content natin. Sa HQ natin, sa long table natin, itatackle. Alright? So, there you go mga ka-amazing. Hopefully, nasagot na namin yung gusto nyong itackle namin with regarding sa issue ni Longbam saka ni Jonah Jacob. First of all, to summarize everything, those two guys is entertainment. They are good for the league. They are not bad for the league. Right? Tama ba? Well, in basketball setup, medyo kulang. Pero pag entertainment, andun sila. You know why? Yung ano naman dyan, yung flip side naman yan is yung mga hindi kilala sa kanila. Hindi Kunyari, nakakilala. yung mga nanonood sa States or sa ibang bansa, Nasisira yung league. nakikita nila, anong klaseng liga to? Ganun yun ang, feeling ko yun ang mga niisip ng mga tao. Nagtitirahan, tapos sisiko-siko lang. Diba? Parang content lang ba? Yeah, so I think that's when it's bad for the league. Kasi yung mga tao ngayon, hindi naman kilala sila as an influencer sa mga ibang bansa. So if you're watching from like US, nakita mo yan, I'm like, Huwag na napanoodin to. bakit? Di ba? Nonsense eh. Parang ganun. Yeah, Ang dating yeah, sa inyo sa so States. I think that's the That's the negative part. Sa positive part, Is na-entertain dito sa tayo. Philippines. Na-entertain tayo. But dito sa Philippines, kilala sila. So may hakot sila sa team tsaka sa Kahit kasi sa liga. kahit nanonood ka, kahit naiinis ka eh. Papanoorin mo talaga. Panonoodin mo pa rin kasi curious ka eh. Kung ano yung pwede nilang magawa. Dahil, let's face it, mas maraming yung mga gustong maging basketball player na hindi nila na-achieve yung pagiging basketball player na pwedeng pumasok din sa idea nila. Pwede rin pala ako. If sana ako madami lang yung followers ko. Pag may opportunity ka, di ba? But you have to give the owners a reason kung kunin ka. Yeah. It's either magaling ka or may followers ka. But may nabasa din ako, I'm not sure if it's true or comment talaga ni Jonah Jacobs. Wala daw siyang salary.
But knowing Boss Monch, bibigyan ng salary niyan. Grabe yung Boss Monching natin eh. Alam natin yung capability ni Boss Monch as a owner. Sa sobrang ano si Boss Monch. Generous eh. Oh yeah. Boss Monching Talisayon of Binyan, Team Binyan is the most generous MPBL owner. And supportive talaga. Grabe yung support. Imagine mo sa Pinion Club pa tayo kumakain every after ng game. 'Di ba? Ang sarap ng pagkain natin. Kahit talo. Kahit natatalo Kahit tayo. talo tayo. But syempre, as much as possible, ako, alam mo, isa sa ano ko sa MPBL man or PSL, ang pinagdadasal ko lagi, sana maka-champion na si Boss Monch. Yeah. Kasi knowing Boss Monch, passion siya sa basketball eh. Passion niya yan eh. Kasi marunong din yan. Marunong din maglaro si Boss Monch. Magaling si Boss Monch. Kita mo paano ka competitive yun. Pwede. Babanatan ko nun pagka Ano siya, yung laro niya old school, yung talagang old school. oo, sisukuhingan niya. Alright, so mga ka-amazing, ayan, dito po kami ngayon nagko-content sa aming camp here, Camp Amazing. So, i-open po namin to very soon sa public. For the meantime, nag-i-stay muna kami dito for 3 days straight. Inaalam namin kung ano yung pwede naming i-share sa inyo na experience. And so far, first night namin ngayon, how's the experience, my friend? Amazing. It's in the name. Really? Ano yung sinabi mo kanina? This is Damn, sick. this is sick. I love this experience. Yeah. Good vibes kasi dito eh. Yeah. Saka yung weather, mga amazing. Pag pupunta po kayo sa Camp Amazing, make sure magdala kayo ng jacket. Dahil Tagaytay weather po dito sa aming area. Mahangin. And sobrang cozy, relaxing. And matutulog ka dito. Maririnig mo yung konti lang naman na river flow. Yun yung pinaka-the best dito. Yun yung magical part. Right? Baka naririnig nyo yung ano. Teka, tahimik tayo for 5 seconds. River flow yung naririnig Pati nyo. yung mga crickets, no? Tapos may ibon. Diba? Kompleto. May bonfire. Yes. Pakawenta mo yung ano, yung kinain natin. Kumain po kami kanina ng pampano. Tapos nag-ihaw kami ng Tuna. tuna. Tapos nagprito kami ng tortang talong. Tapos ano yung Yung sauce? sausawa natin ay Sarap. toyo na may Sili. sili, kalamansi, and kamatis. Buyas. Amazing. So, kung mga taga Manila kayo or everyone is free. Basta kaya namin accommodate. Konti lang yung capacity natin, right? So, of course, first come, first serve basis tayo. I-declare namin kung paano mag-book very, very soon. Follow nyo ang Camp Amazing sa Instagram. Yeah, at camp.amazing sa Instagram and Camp Amazing sa Facebook. Facebook. So, mag-open po kami very, very soon in public. Hopefully, ma-accommodate namin kayong lahat. But again, limited lang po yung kaya namin i-accommodate. Ayaw namin yung sobrang crowded. Gusto natin, yung experience nyo dito, which is lagi natin sinasabi, amazing. Alright? So, God bless po sa inyo and always stay amazing. John Arens and Longbam, stay amazing kayo. Keep working hard para yung mga nagbabash sa inyo or may doubt sa inyo, Yeah, use it as fuel. ma-prove nyo wrong sila, no? Right? Yeah. Dahil tayo, as a former PBA player, as a professional basketball player, everyone deserved to be a basketball player. If you're giving an opportunity, take it. But you need to sacrifice time, sweat, hardship, ano pa? Tears. Tears. Tama. Ano pa? Dami pa. Dami. Ang daming mga sacrifices na gagawin mo. But kung willing kayong i-accept lahat ng... Oh. Ano na ako Tama na, boy. ano? Nahulog na yung ano ko. Ha? May lakas pa rin tama red one. Alright. Stay amazing, mga amazing. And God bless po sa inyo. Alright.